mga makalumang way nila kung paano nila ituro yung good manners sa atin. Tsaka natin mas palawakin pa sa patungo sa ESP. Yun lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University at sa mga baguhan po sa atin pong channel, tuloy po kayo. Dayon! Sa Bisaya, dayon mo! At sa mga returning subscribers naman po na palagi pong sumusuporta, nanonood, nag-aabang po ng ating latest upload, welcome na naman po ulit kayo at maraming salamat po sa inyong suporta. We are more than 43,000 na po. Sa ating episode po ngayon, atin pong pag-uusapan, atin pong i-aanalisa ang isang debate po patungkol po sa GMRC. Hindi ko alam kung anong year ito exactly. Sa palagi ko, sa kanilang curriculum ngayon, wala na yatang GMRC, and please correct me on this dahil po matagal na po akong hindi nakapag-aral. Pero ang maalala ko po kasi nung panahon ko po nung high school po ako, around the very early 2000s, unti-unti na nilang binabawasan yata yung GMRC nung panahon na yon. So atin pong papanoorin, dapat bang ibalik ang GMRC? Kulang na nga ba talaga sa wastong pag-uugali ang ating mga bagong henerasyon ngayon? So yan po ang ating pag-usapan sa ating pong debate ngayon. Sa pag-aanalisa po, ang aking pong background, ako po ay isang dating university debater sa loob po ng 3 taon sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay naging legal debater ng ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po De La Salle at FEU. At ako rin ay isang membro ng International Public Speaking Organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ready na po ako. Meron akong kasamang pineapple juice dito. So let's watch this video together. Samahan niyo po ako. Let's go! Narito po. High school mates, pagbabalik ng good manners and right conduct sa mga paaralan, dapat o hindi dapat? Isinusulong ngayon sa Senado ang pagbabalik ng GMRC bilang core subject sa sistema ng edukasyon sa bansa. Nakasaad sa Senate Bill 1185 o Good Manners and Right Conduct Act of 2019 na muling ituro sa mga bagong henerasyon ng kabataan ang pagrespeto at iba pang magagandang asal sa mga batang mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Matatandaan na inalis sa bagong curriculum ng K-12 program ang GMRC bilang regular subject at isinama na lamang ito sa social studies o iba pang katulad nitong subject sa eskwelahan. Kaya hindi na raw nararapat na ito ay ihiwalay pa bilang bagong subject dahil naging epektibo naman ito sa bagong curriculum. Kayo schoolmates, dapat nga bang ibalik ang GMRC sa mga paaralan? Schoolmates, dapat nga bang ibalik ang GMRC o ang Good Manners and Right Conduct sa mga paaralan? Last July 2019, Senator Mig Zubiri filed the Senate Bill 310 o ang GMRC Act. Naglalayon ito na ibalik ang GMRC as a school subject sa lahat ng levels ng elementary and high school. Tama ka dyan, Trisha. In fact, dagdag pa ni Senator Zubiri na kahit pa daw sabihin ng DepEd na meron namang values education o edukasyong pagpapakatao ay hindi pa rin daw ito sapat. Dahil nga maraming estudyante ngayon ang nagpapakita ng misconduct at minsan pa nagdudulot na maging involved sila sa paglabag ng ating batas. Trisha, very interesting ang topic natin ngayong gabi. Kaya naman excited na akong marinig ang opinion ng ating mga mag-aaral. Kaya naman sino-sino nga ba ang mga makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang dapat ibalik ang GMRC sa mga paaralan. Sila ay sina Grace, Gilbert, and Angelo. Ano ang ibig sabihin ng GMRC? Ang ibig sabihin ng GMRC ay Good Manners and Right Conduct. Ako at aking mga kagrupo naniniwala at gustong ibalik ang GMRC sa ating paaralan. Bakit? Unang-una, ang GMRC, from the word itself, good manners, ang ibig sabihin nito ay mabuti or tamang pag-uugali. Pangalawa, tinuturuan tayo at mas pinapalawak pa ang ating kaalaman ukol sa pagpapakatao ng ating mga mamamayan at tinutulungan din tayo sa ating pakikipagkapwa-tao sa mga bata man, sa ating nakakatatanda, sa mga guro at iba pa. At huling-huli, nagdadagdag ito ng ating self-confidence. Dahil ang good manners ay nagbo-boost ito ng iyong self-confidence at mas lalo kang nagtitiwala sa iyong sarili. At ang ating naman ikalawang grupo ay naniniwalang hindi dapat ibalik ang GMRC sa mga paaralan. Sila ay sina Lexer, Alvin, and Shem! Ang aming mga kagrupo ay hindi sang-ayon sa pagbabalik ng GMRC dahil unang-una, ang GMRC ay pinilitan na lamang ng ESP ngayong siglo. Ikalawa, hindi kasalanan ng asignaturang ESP kung anong nangyayari sa kabataan sa ngayon. Ikatlo, ang K-12 ay sinama ang ESP upang makatulong sa pagpapaunlad ng bawat tao sa ating lipunan. Ikaapat, mas nakakatulong ang ESP sa pagpapaunlad ng sariling kabutihan ng tao para sa lipunan at para sa kanyang bayan. Yun lang, maraming salamat. Opening statements pa lamang yan mga schoolmates, pero excited akong malaman mamaya kung ano nga ba ang ituturo dito sa curriculum na GMRC. Pero reminder lamang, hindi lamang ating mga debaters ang maaaring makialam sa ating topic dahil kasama ko pa rin ang ating mga schoolmates dito sa Diparo High School.
Mamaya ay mapakikinggan din natin ang kanilang mga katanungan at opinyon patungkol sa ating topic. At kayo rin mga schoolmates namin sa inyong mga kabahayan, magpadala lamang po kayo ng inyong mga opinyon dahil ilan po sa inyong mga mensahe ay babasahin ko po mamaya. Sa ating pagbabalik, umpisa na ng mas mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates! Okay, bago po natin pagpatuloy ang ating video, sana po ay wag po kayong mainis sa mga baguhan po. Talaga pong hinihinto ko po. Yan po talaga kasi ang format natin sa reaction video. Wala po akong script, hindi po ito rehearsed. Kaya po lahat po ng mga interjections ko, ng mga interruptions ko po, ay immediate po yun na reaction. Dahil po, kung hindi ko po sasabihin yan, makakalimutan ko po kasi yung mga input na gusto ko pong sabihin. So far, konting recap lang ano. So sinasabi kasi dito, yung mga pabor po sa pagbabalik ng GMRC, sinasabi nila na it makes us to be more human. Tinutulungan tayo sa pakikipagkapwa-tao at nagbibigay do po ito ng self-confidence sa atin. Yun yung major nila na mga arguments. Although I don't agree with the third one, self-confidence, I'm not sure if that is a strong argument na tinuturo sa atin na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pero it could be an after effect. We can say that. Sa mga hindi naman po pumapayag, sinasabi nila more on ESP so far. No? Sinasabi din daw na kung ano yung nangyayari sa mga kabataan ay hindi daw kasalanan ng ESP. So hopefully, they can explain more sa negative side kung bakit sapat na ang ESP at hindi na kailangan na i-revive pa yung GMRC. Yun ang gusto kong malaman kasi sinasabi nila na it's already enough. So ano bang meron sa ESP na sapat na at ano pa ang posibleng maibigay ng GMRC na special? Kasi dapat yan ang magiging argumentation ng affirmative side. Kasi kung ang ibibigay lang din naman ng GMRC ay pareho lang naman din sa ibibigay ng ESP ay wala nang sense yun. So dapat it has to be more unique. It has to be strengthened siguro yung kanyang asignatura para masabi natin na karapat dapat itong idagdag uli at saka buhaying muli na asignatura sa ating mga paaralan. Nagbabalik ang Schoolmates. Guys, kanina napakinggan natin ang opening statements ng magkabilang grupo mula sa kanilang mga team leaders patungkol sa ating topic kung dapat nga bang ibalik ang GMRC sa mga paaralan. Ngayon naman, pakinggan pa natin ang iba pang mga argumento ng kanilang mga team members. At yan, Gab, Tresha. Thank you so much, Sky. At sisimulan natin yan kay Angelo. Ako at ng aking mga kagrupo ay sumasang-ayon na muling ibalik ang GMRC sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan ngayon. Unang-una, dahil sa technology, na kung saan tayo ay meron ng nabubuong negative thoughts sa muling pagbabalik nito. Tayo ay gumagamit na makikita natin sa mga social media na kung saan makikita natin meron mga suicidal post, depression post. Ang iba pa nga ay meron ng mga nudity post na kung saan nasaan ang GMRC doon. Nasaan ang tinuturo at kailangan itong ibalik. Dahil kung hindi ito maibabalik, ay patuloy na patuloy pa rin ang mga pag-post ito sa mga social media natin. Pangalawa naman ay ang mga pagtaas ng mga bullying cases natin at ang mga criminal reports natin. Nasaan din ang GMRC doon? Kaya't dapat itong maibalik dahil tuturuan natin ang mga taong yun para mabago nila at maging mabalik sila sa magiging mabuting. Wait a minute, tuturuan ang mga taong yon sinasabi niya. So, okay, so ang tinutukoy niya malamang ay yung mga estudyante na nagpo-post nga ng mga hindi magandang mga post, I guess. Yun yung kanyang tinutukoy dito. Pero that is a difficult argument. That's a weak argument din also because hindi naman kadalasan ang mga kabataan na nagpo-post ng mga ganyan. It could be an assumption, sure, but the point is may mga matatanda din kasi. Actually, mas madami nga yung mga adults na nagpo-post ng negativity, nudity, possible, yung mga suicidal post and depression or whatever. So, paano mo makakontrol ang technology? It is a very weak argument for me. Pero nagigets ko yung sinasabi niya na pag nagkaroon ng GMRC, yun ang sinasabi niya na mababawasan, mapipigilan yung mga gantong uri ng mga kahalayan at iba pang mga kasamaan ng mga post. Pero that is a very weak argument just because walang assurance na yan ang hihinto o pipigil. Asal, maging mabuting tao na sila. Thank you po. Yun. Angelo, narinig ko sa sinabi mo, Trisha, nagbigay siya ng dalawang dahilan kung bakit kailangan ibalik ang GMRC. Una, teknolohiya, dahil nga sa media exposure, nagugulo na ang values sa mga kabataan. At pangalawa, ay ang cases of bullying. So, ito daw ay ang nakikita niyang solusyon para bumalik tayo sa paghulma nung ano ba ang dapat gawin, lalo na sa eskwelahan. Ano ang masasabi mo doon, Alvin? So, nandito na tayo sa modernong panahon. Millennial na tayo. So, ina-apply na natin yung modernization na tinatawag natin. Which is, natututunan na tayo ng makabagong information, makabagong knowledge.
yung Move, makabagong move. technology nga na sinasabi Yeah, mo. yeah. Hindi na nasa pagtuturo yun ng GMRC na tinatawag mo, which is, meron na tayong makabagong curriculum na sinusunod, which is yung ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao, na dapat nating i-improve kasi ito na yung ito na yung nasa panahon natin. Dapat na lang siyang i-apply, i-enrich, para mas may apply ng mga kabataan ngayon ang good moral na tinatawag natin. Tingin mo ba na pag in-apply natin yung makalumang strategiya katulad ng GMRC sa modernong tao, tingin mo ba effective siyang gawin? Gab, kanina narinig ko sa... So yung assumption dito ng negative side is yung makalumang GMRC pa rin yung gagamitin. Hindi ako agree doon sa kanyang analysis. Kaya nga ibabalik yan. It doesn't mean na yung lumang style pa rin yung gagamitin. Most likely it has to be the enriched, the more improved version. Kasi nga it is a replacement to ESP. So ang gusto kong dapat na i-emphasize ng negative side dito kung gaano kasapat ang ESP. Pero gusto ko yung sinabi niya na i-improve na daw dapat yung ESP lang. No? Hindi na kailangan GMRC, improve na lang ESP. So in short, I am looking for the better distinction nitong dalawa. So ganun po kasi sa debate, importante po ang pag-compare and contrast. Ito yung dalawang importanteng skill na kinakailangan din natin kapag tayo po ay nagdedebate. Ang kakayang makita sa mga proposal kung ano ang pagkakapareho ng dalawang ito, ano yung mga similarities nila, that is comparing. And contrast naman is makita natin ano yung pinagkakaiba ng dalawang solusyon para makapag-arrive tayo sa isang mas magandang solusyon sa isang particular na problema. Sinabi ni Alvin na ano pa nga daw ba ang point ng pagbabalik ng GMRC kung may factor of modernization. So kumbaga kailangan na lang daw i-enrich kumbaga kung ano yung meron daw ngayon para mas mag-apply daw yun at mas maging relevant to the times. Pero ano nga bang masasabi mo, Gilbert, dito sa sinabi ni Alvin? Ako at ang aking mga kagrupo ay pabor na ibalik ang GMRC o Good Manners and Right Conduct. Simulan natin to sa isang katagang. Your attitude will determine your altitude. Ang ibig sabihin lang nito, ang iyong pag-uugali ang magsasabi kung gaano kataas o gaano kababa ang mararating mo sa buhay. Aptitude. Kaya dapat ibalik sa elementary and high school ang GMRC para mabigyan sila ng pagtuturo ng tamang pag-aasal. Dahil dun sa elementary student, nagre-range ito ng 5 to 10 years old. So itong mga edad na to ay hindi pa gaano mold. So kapag naituro to sa kanila at nakalakayan nila ito, magiging madali na lang para sa kanila to at magiging habit na lang to para sa kanila. At yun lamang po, salamat. Yun. Trisha, narinig mo yun, sabi ni Gilbert, your attitude will determine your altitude. So ganun daw ka-importante ang GMRC dahil ihuhulmangang nito ang ating attitude na magdidikta kung gaano nga ba kalayo ang mararating natin sa buhay. So Shem, agree ka ba doon? Hindi kami pabor na ibalik ang GMRC. Una sa lahat, hindi naman sa lahat ng pagkakataon tinitignan ang attitude. Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag minsan nag-a-apply tayo, tinatanong ba muna kung anong attitude natin? Tinitignan nila kung ano ang natapos natin. Pangalawa, sa pagbalik ng GMRC, iisipin muna natin na napakalaking budget ang ilalaan dito, pati na ang oras, na masasayang lamang kung meron na tayong ESP o edukasyon sa pagpapakatao. Matatandaan na noong 1991, pinagsama ang GMRC at ang Values Education na nirevise para maging edukasyon sa pagpapakatao, na kung saan nawala man ang GMRC, nandoon pa rin ang diwa niya sa ESP na pinag-aaralan ng mga kabataan ngayon, na kung tutuusin ay mas mabuti at mas mapapalawak ang kaisipan ng mga kabataan, lalo na pagdating sa pagpapakatao at paghubog ng ating pag-uugali sa ating paglaki. Yun lamang po. Salamat. Okay. So, Gab, narinig mo yan, di ba? Napakaganda ng sinabi niya na hindi naman talaga tuluyang nawala ang GMRC. Kumbaga, yung diwa or yung core purpose nito ay nandun sa ESP. And in terms of practicality, paano nga ba natin may implement ang isa pang panibagong subject kung meron na nga naman nito na existing sa ating curriculum ngayon? At syempre, unang parte pa lamang yan ng talakayan dahil magbabalik tayo dito at malalaman naman natin kung ano ang pulso ng ating mga netizens na malalaman natin mula sa ating schoolmate na si Sky. Thank you, Trisha. Ako rin, marami ng tanong. Pero ngayon, basahin muna natin yung mga mensaheng ipinadala sa atin ng ating mga netizens. Ito yung sinabi ni Erlinda Vertudazo. Sabi niya, dapat ibalik para maturuan ng paggalang ang mga bata at ng tamang pag-uugali. Ito naman ang tugon ni Joy Agaraw. Dapat lang! Exclamation point, exclamation point. Di ka lang basta nag-aaral ng nasa aklat at kaalaman na nanggaling sa guro, kundi hubugin din ang kagandaang asal. Anong silbi ng matalino ka kung wala ka namang GMRC? Sinabi naman ni Cosel Del Vier, actually GMRC should be enhanced. When I was in elementary, I was able to take this subject and yet, puro discussion lang siguro. We need application to the subject takers na gagawin talaga nila yung actual scenario para mas alam nila how to deal with it.
hindi yung puro discussion lang. Actually, that is quite true. So I remember when I was in elementary, ang GMRC, well, okay, hindi na ganun kalina yung aking memory about sa GMRC in particular. But what I remember, yan ang pinakamadaling exam. Kasi parang common sense lang lahat. Kunwari, maalala ko yata nung elementary ako, kapag may nahulog na pera ang iyong classmate, ano ang gagawin mo? A, isasauli. B, itatago. C, yung isasabihin sa teacher, something like that. So it's one of the easiest, if not the easiest na mga test nga na aming tinitake noon. Pero this is a nice perspective sa isang comment nga dito na we need application to the subject takers. So in short, kapag ibabalik ang GMRC, it has to be a more refined, a better version of what it is. But the question there is, ang ESP ba ngayon, according sa kanilang pinag-uusapan dito, ay hindi sapat? Hindi rin ba ina-apply yung mga kabutihan na dapat gawin sa ESP? Kasi kung sinasabing hindi ina-apply, kung talagang kapareho lang din pala dati na test lang, discussion lang, di mas mabuting wag na lang ibalik ang GMRC ko. Ang ibabalik din naman ay kapareho lang din na puro discussion lamang. Maraming salamat sa ating mga netizens. Patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga opinion. At para po sa mga gusto pa pong magbigay ng kanilang opinion, pumili po kayo kung saan po kayo papanig sa ating topic for tonight. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng ating best speaker na pipilihan ng mga schoolmates natin dito sa Deparo High School at ng ating mga schoolmate staff. Tama ka dyan, Gab. At syempre, makikita ninyo ang criteria for judging sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik ay magpapatuloy na tayo sa mainitang diskusyon dito lang sa School Day! Nagbabalik ang schoolmates. Tresha, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay tayo ng ilang katanungan at hahayaan natin ang ating mga debaters na magsagutan. Tama ka dyan, Gab. At syempre, just like any other episode, pinapaalalahanan natin yung mga manonood at syempre, yung mga estudyante dito na kung ano man yung mga opinion na sinasabi ng ating mga estudyante ay para lamang sa pagpapalawag ito ng ating social issues, okay? Tama ka dyan, Tresha. Kaya naman guys, ito na ang ating unang tanong. Bakit pa ba natin kailangan ng GMRC kung mayroon naman na nga tayong values education o ang edukasyon sa pagpapakatao na itinuturo ngayon sa mga paaralan? Hindi ba ito sapat na? Ang GMRC ang buto at ang ESP ang bunga. So, ang GMRC tinuturo ang basic values at ang ESP ay likas batas moral, mas malawak. Sa tingin nyo ba, maintindihan ng murang edad ang batas likas moral, ang mga birtud na tinuturo sa atin ngayon sa high school? Mas maintindihan ng mga elementary student ang basic values na matutunan nila dahil sila ay nasa murang edad. So, dapat ituro ang GMRC sa high school at student dahil may malaking pagkakaiba ang ESP sa GMRC. Yun lamang po. Salamat. Sinabi mo nga na buto ang GMRC. So kung sa bahay pa lang, ang mga magulang natin naabutan nila ang GMRC. Kung sa bahay pa lang, itinuturo na nila yon sa oo at hindi, talagang ituturo nila yon bilang mga magulang natin sila. Pagdating pa sa paaralan, tayo mga estudyante, hahayaan ba natin na yung itinuro sa bahay, ituturo na lang din ulit sa paaralan? That is with the assumption, Shem, na meron ngang pagtuturo na nangyayari sa kabahayan, sa mga pamilya. And people are lucky if ang kanilang mga magulang ay nagtuturo sa kanila ng sapat at tamang gawi. Pero the reality is, ang ibang mga magulang ay napaka-busy na, malamang marami ding mga anak. And that's a sad reality in Filipino society, na hindi sapat yung pagtuturo ng mga magulang. At kung sapat man, edi good. Pero iba pa rin pag may reinforcement na nangyayari sa mga paaralan. Para sa akin yun ang perspective ko, na hindi masama ang pagre-reinforce ng mga tamang gawain, wastong pag-uugali sa paaralan, dahil hindi lahat ng pamilya ay maswerte na may kompletong pamilya, at kung may kompletong pamilya man, anong assurance mo na talagang lahat itong pagtuturo ng kanilang mga magulang ay tama? Hindi ba dapat marami tayong matutunan na panibago? Yung mas malawak katulad ng edukasyon sa pagpapakatao. No? Yung marami tayong makukuhang impormasyon na panibago. Dahil millennial na tayo, makikisabay tayo dun sa bago. Yung alam na natin kung ano yung mga pagbabago ng GMRC at ng ESP na kailangan nating tanggapin sa panahon natin ngayon. Pero kung nandun na tayo sa part na tinuturo na ng magulang yung GMRC, bakit naman natin hahayaan pa at pipigilan na ituro din ito sa paaralan? Eh kung gawin naman, para din naman ito sa character education ng bata. Bakit ba natin hahayaan? Eh tinuro na nga sa bahay at tinuro pa sa paaralan. Eh bakit hindi natin pagsamahin yung dalawang bagay na yun? Total, para din naman ito sa bata, para sa molding ng moral education ng bata, ng character education ng bata, at saka
malaking bagay yun dahil ang dialogo o conversation na binibigay ni nanay at ang conversation na binibigay ni teacher ay pwede nating pagsamay as power para makuha natin yung sinasabi nating good moral and right conduct. So ikaw na nga din yung galing! nagsabi na pagsamahin ito. So mas lalo tayong nabubugbog, tayong mga kabataan sa pag-aaral ng moral values na tinatawag natin. Paano kung ikaw, sa palagi mo, ikaw, tinuturuan ka na ng moral values sa bahay, tapos tinuturuan ka pa sa paaralan, mas nabubugbog ka. So nagli-lead yun para magkaroon tayo ng depression dahil nasistick na tayo na kukulong na tayo sa, ano ba yan, wala na akong nagawang tama. Wala na akong nagawang mabuti dito. Lagi na lang akong parang kinukulong na ito dapat yung gawin ko, hindi dapat ito. hindi dapat maling gawin mo, dapat laging mabuti. Okay, before that, so, maling analysis yun, sayang. Mas maigi sana kung meron siyang mas malakas na counter doon. Kasi ang sinasabi nila, mga mabubugbog daw lalo sa pag-aaral at magkakos ng depression. Paano nga mabubugbog if ito ay reiteration lang o pag-uulit ng mga naituro nga sa school? Ito ay reiteration lamang o pag-uulit ng mga naituro na sa bahay. Kaya tinan mo, tinan niyo po yung reaction ng nasa likod dito. Tinan mo. Ayan, parang hindi sila agree dito sa negative side. Pero yung nga yung punto ko na medyo mahinang way ng argumentation yung sinasabi dito ng negative side. At dapat nga na ipakita nila na ang ESP ay magaan. Kasi sinasabi niya mabibigatan daw pala pag merong GMRC na pagbabalik. Di dapat ipakita nila na ang ESP ang pinakasapat at pinakaangkop na asignatura para sa pagpapakatao. Pero kasi nga, ano ang advantage ng pag-aaral ng pagpapakatao kumpara sa good manners and right conduct? Dapat talaga yung distinction talaga, yun talaga ang dapat nilang ma-establish dito sa negative side and also sa positive side din. Ano naman pa ganun? Depression. Ikaw na mismo nagsabi niya na sabing depression. Magkakaroon ba tayo ng depression kung meron ba tayong GMRC or good manners and right conduct? Bilang isang estudyante, kung meron tayong good manners and right conduct or GMRC, hindi tayo magkakaroon ng depression, hindi tayo magkakaroon ng problema bilang estudyante. Dahil alam natin kung paano mag-handle at ano yung mga dapat nating gawin. At ang good manners and right conduct or GMRC ay tumutulong sa atin. Di ba meron na nga tayo sinabi na pamilya at ang paaralan. Sabi nga ng aking kagrupo na pwede silang magsanib puwersa. Hindi naman to sa pagbubugbog, kundi ang paaralan, ang magulang, at ang guro ay maggagabay sa'yo para kung ano yung mga dapat mong gawin. Kaya lang to sinasabi para i-guide ka nila kasi mahal ka nila at yun yung value mo. Yun namang maraming salamat. Okay. I think mas ma-delve deeper natin ano-ano ba yung mga aspects ng pagpapanukala ng GMRC. So dito tayo sa second question. Sakaling maipatupad ito, mangangailangan din ng bagong mga guro na qualified magturo ng GMRC curriculum. Magiging dagdag nga ba ito sa budget ng mga paaralan? Para sa akin, hindi na kailangan pang mag-allocate ng mga budget dyan. Dahil ang moral values ay hindi na kailangan ituro. Ito ay natututuhan mismo ng sarili natin. Moral is not be taught, it is caught. Sabi nga, di ba? Na kung saan, kahit nga tayo mag-allocate pa tayo ng maraming budget ang pamahalaan dyan, kahit bigyan pa yan ng pamahalaan ng budget, para naman sa atin, para naman sa tao, ina-allocate yung ganyang klase ng edukasyon. Para sa moral education, at kanina nga sinasabi ko, yung character education, kahit bigyan pa yan ng mga qualified teachers, tinuturo naman yun eh. Tinuturo naman yung sinasabi nating moral, good moral, and right conduct na yun. Kaya, para sa akin, okay na okay yun. Kung sinasabi mong hindi natin bibigyan ng budget yung GMRC, di ba nga pumapabor kayo na ibalik yon? Hindi yun may babalik kung walang budget. Correct. Una sa lahat. Tama. Pangalawa, sobrang laking gastos nun kasi mag-a-apply pa yung mga teacher, babayaran sila, kailangan silang sweldohan. Walang teacher na magtuturo kung wala silang pang-sweldo. Okay? Pangalawa, may ESP na, bakit pa pinagpipilitan natin yung makaluma? Millennial na tayo, dun tayo sa bago. Makisalamuha tayo dun sa kung ano na yung meron, i-enrich na lang natin kung ano yung binigay sa atin ng DepEd, yung kagawaran ng edukasyon, no? Na meron tayong ESP na pinagsama sa GMRC. Pag-aralan natin ito, kung yung ESP pa lang, hindi na natin kayang i-adapt sa ating mga sarili, what more kung ipapasok natin ng GMRC? Kung titipirin ang budget, bakit titipirin? Para naman to para sa mga kabataan. Di ba nga sabi ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So bakit natin titipirin ang mga kabataan na nais matuto at matuto ng tamang pag-aasal? Hindi natin sa tinitipid. Kaya ngayong panahon na to, meron ng ESP kung saan pinagsama-sama na ang GMRC at ESP. So kung iisipin mo, ano nga ba ang ESP? Ang edukasyon sa pagpapakatao is a core subject being taught in both elementary and secondary school. It is teach with same given in the major subjects such as math, English, and science. It teach about values and virtues. And it is given in necessary in individuals with necessary prudence and moral responsibility.
and it is necessary to guide each individuals in making life decision. As that of math, English, and science, it is important because it pertains to the practicality of life, and it deals with the good moral of right values and to values to live by. And it deals with the core values of makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa in the heart of every Filipinos. Diba nga, linawin ko lang. Katulad na nga sinabi ng aking mga kagrupo, ang GMRC ay pinaka-root, sabihin nating root or foundation. At ang ESP, yun yung parang bunga ng GMRC. Kung hindi natin ibabalik yung GMRC, at yung sinasabi niyong budget na yan, kaya naman natin yan eh. Kung magbabayad tayo ng tama ng buwis, at yung binabayad nating mga buwis, para naman sa atin yun, ginagamit natin yung pera na yun, yung binabayad natin, ay nababalik din naman sa atin. Kung meron tayong sapat na budget or sabihin nating mga guro, maano na din natin yan na ang GMRC ay importante. Kayo na nga nagsabi na basic lang yung natututunan natin sa GMRC. So, bakit hindi natin palawakin yung isip natin sa edukasyon sa pagpapakatao? Ang edukasyon sa pagpapakatao, nililinang to ang mga temang kapayapaan, katotohanan, at pagpapabuti ng kabutihang panlahat sa ating lipunan. Yun lamang. Trisha Debaters, tumungo naman tayo sa susunod nating tanong. Okay, pag-usapan natin ang modernisasyon dahil kanina pa nababanggit. Yes, Naniniwala ba kayo na sa muling pagtuturo ng GMRC, maitutuwid nito ang pag-uugali ng mga kabataan lalo pat mas marami na nga ang may access sa internet? Okay, before that, na-appreciate ko yung mga writers dito sa schoolmates dahil yung itong third question na ito, kanilang minatch kung ano yung mga na-mention nga prior dito sa debate. So maganda yun kasi hindi nagkakaroon ng kumbaga discord. Kasi dito, minention nila yung access sa internet dahil nga naging parte ng main argument ng affirmative side kanina. So napakahusay na nilagay nila at na-incorporate nila yung mga na-mention na issues kanina sa pagpapaliwanag. Kung sinasabi nyo na kapag binalik ang GMRC, maaaring mawala na o mas mapababa ang criminal case at bullying dito sa paaralan natin. Pero gaano nga ba tayo nakakasigurado na kapag bumalik ang GMRC, mawawala na nga ito ng tuluyan? Hindi ba makukulong sila lalo at mas lalo mag-iisip ng masama ito, bawal ito, and then maglilid ito sa depression and anxiety na kung saan nagkakaroon ng suicidal thoughts, no? So, ibig sabihin, kailangan nila yung mababaw lang at mas mapalawak pa yung isipan nila pagdating dito sa pag-aaral ng values. Ang GMRC at ang ESP, iisa lang ang layunin nito. Ang mapabuti ang paglaki ng isang estudyante. Yun lamang. Okay, I think, Gab, kanina may nababanggit sila na, na medyo misconception din na depression, yung mental health issue na depression ay nagbubunga galing sa pagkakakulong sa identity na paggawa ng tama or mali. I think we should change that kind of mindset. Hindi doon nagbubunga ang depression. Hindi yun sa, in terms of moral compass. It's not like that. It's a serious mental health issue. I think dapat mas maging malinaw sa mga estudyante natin na maaaring maging part ito ng ESP or maaaring maging part ito ng GMRC. Just like, I think, a few suggestions in your argument. Ikaw, Gab, ano ba yung masasabi mo dun sa sinabi na kanina? Sa ating mga viewers, itama lang natin na mental health or depression goes beyond GMRC. It's a mental health issue. Hindi natin pinili yon, hindi natin ginusto yon. Biktima tayo ng iba't ibang circumstances. But depression is a mental health issue. It goes beyond GMRC. Okay. So balik tayo sa topic natin kanina, modernisasyon. Pinag-uusapan natin, ilinaw lang natin yung question ni Gab kanina. Dahil marami na ngang sources of information, gaya ng internet. Mas mapapabuti ba na ibabalik natin GMRC? And if so, ano ang advantages or disadvantages noon in your case? Para sa akin, ang advantage nun ay para maging responsible user at searcher tayo. Dahil kung walang GMRC, kung ano-ano na lang gagawin natin, tab lang ang sinabi nila, may access na tayo sa internet. Kung ano-ano na lang isi-search natin, kung ano-ano na lang makikita natin sa mga post nila, kung ano-ano na lang yung mga post nila, yung iba pa nga, nagmumura na, mayroong mga post na kung saan, medyo below the belt na. Ibig sabihin, kung mababalik muli ang GMRC, mas lalong matututo ang bata na dapat mali yung ginagawa mo, bata, no? Itama natin yung ginagawa mo. Yung mga post natin, pwede yan kumalat all over the world. Sabi nga, meron tayong access sa internet. So with GMRC, katulong ng technology without good manners is destroyed. Parang despair yun sa atin. Parang pangit naman nun kung meron tayong technology, pero wala tayong manners. Makikita nyo, nakapost tayo. Isang respetadong tao, pero walang manners sa pagpo-post. Yun lamang po. Yun nga, uulitin ko lang yung sinabi ko. Tingin mo ba yung makalumang strategiya na GMRC is makakatulong sa modernong taong katulad natin? Sabi mo nga, ikaw na nga nagsabi na kung ano-ano na yung nakikita natin. Nasa tao na yon, nasa mga kabataan na yon, na hindi natin na-apply yung edukasyong pagpapakatao, which is yung K-12 curriculum. Yun nga dapat nating i-enrich, i-improve natin yung curriculum natin ngayon sa modernong panahon. Yun lamang.
So, ang ibig sabihin mo ba sa modernization, sisirain na nito ang basic value natin? So, ang ibig sabihin mo, kapag Look at his teammate. Tinan mo yung mukha ni Grace dito. Ano? Nangyayari kasi talaga. No? Minsan kapag tayo nagdedebate, hindi naging appropriate yung mga responses natin o minsan mahina yung mga counters natin. And kinakailangan kasi talaga maging responsive po tayo sa mga arguments ng kalaban. So I think yung mga sinasabi dito so far ay hindi ganun ka-responsive sa sinasabi nung negative side kanina. Hindi binalik ang GMRC na sa ESP to. What if ang gawin natin, bigyan natin ng importansya ang pinakapundasyon ng ESP, which is ang GMRC. Dapat malakas ang GMRC bago muna ang ESP. Dahil ang ESP ay napakalawak. Napakalawak nito. Hindi tulad sa GMRC ay napaka-basic, madali at madaling matutunan. Yun lamang po at salamat. GMRC is ESP. So, naging basis ng ESP ang GMRC. So, kapag tinignan natin, parehas lang yung dalawa. Parehas lang yung layunin nila na mapabuti tayo bilang tao. So, kung sa pagdating sa teknolohiya o dun sa Okay, before that, no, sinasabi niya, ito, napansin ko na so far, and actually, it makes sense na sinasabi niya na walang gaanong malaking pagkakaiba. In fact, sinasabi niya dito magkapareho. Pero this is against on what they were saying prior, no? So, parang nagiging inconsistent dito yung negative side. Sinasabi naman nila, nung mga unang pagtindig nila na magkaiba yung dalawang ito. Pero ito naman sinasabi nila, magkapareho na naman. So medyo inconsistent yung kanilang argumentation dito sa negative side, which I don't agree. Kinakailangan po, at para po maturing natin na panalo, dapat po yung isa pong team ay consistent po sa kanilang stand. Kaya mag-ingat dapat yung mga members na wag sila mag-introduce ng mga information or arguments na hindi na related sa kanilang main stand. Babago, kasama na rin sa ESP ang social media etiquette, na kung saan itinuturo iyon sa mga kabataan natin katulad ngayon. Para sa akin, isa lang ang dapat nating tandaan kapag meron tayong ginagamit na teknolohiya or technology, kapag sinasama natin ang GMRC. Kaya nga nauna ang letter A sa letter B. Kasi kailangan natin pagtuunan ng pansin ang ating attitude bago yung brains at yung mga beauty na sinasabi natin. Kaya kasabay ng pagbabago o modernisasyong ito, dapat gamitin natin sa tama ang GMRC. I-disregard natin yung paghahalo ng ESP sa GMRC. Sabi nyo nga, isa lang siya. Eh, nasa katawan na agad kayo, wala pa tayong dinadaanan sa ulo. Nandito pa lang tayo sa ulo, bakit tatanggalin natin yung ulo? O yung mismong pinag-ugatan nung sinasabi nating ESP? Ngayon, kung doon nga ba nanggaling sa GMRC ang ESP, so ibig sabihin, dumaan muna tayo doon. Yung mga nag-aral para mabuo ang ESP, dinaanan muna yung GMRC nang maituro ito ng matino para sa ating mga estudyante. Kung sinasabi nyo na hindi nadaanan ng GMRC, nagkakamali kayo doon dahil doon nga tayo nag-basis, di ba? So bakit pa natin bubuuin yung ESP kung hindi tayo nagbase sa GMRC? So bakit pa natin ibabalik yung GMRC kung meron na tayong ESP? Kung ang sinasabi nyo na tinuturo ng ating magulang ang GMRC, dapat ang gawin, ibalik ang GMRC. Nang sa ganun, maging guide ang GMRC para sa estudyante at sisigundahan ito ng magulang at ng guro. Magtutulungan sila para nang sa ganun, maging mas maganda ang future ng kabataang Pilipino. Yun naman po at salamat. Okay, I think maraming magagandang punto ang nai-raise kanina, Gab. So I guess mga debaters, mamaya naman ay malalaman natin ang mga tanong mula sa audience. So brace yourselves, guys, dahil dito lamang yan sa pagbabalik ng Schoolmates! What is up, Schoolmates? Welcome to Schoolmates Campus Journal. Ako si Sunny at nandito tayo ngayon sa Lyceum of the Philippines University para sa ikalawang taon ng Pinoy Social Media Fest. At kasi you said to yourself, you're a YouTuber, so how do you influence others to be a responsible content? Or even your own posts, you know. Click ang GMRC sa mga Kasi ang dami nang kumakalat na fake news sa mga social media platforms like Facebook, Twitter, everywhere. So, rule natin as responsible netizens ay ang pag-verify ng information before sharing it to others. At dito na nagtatapos ang Schoolmates Campus Journal. Ako si Sonny. And I'm Nico. See you guys next time. Bye! Nagbabalik ang Schoolmates
kanina napakinggan na natin ang debate mismo, ang pagbanter ng magkabilang grupo patungkol sa ating topic kung dapat nga bang ibalik ang GMRC sa mga paaralan. Pero medyo umikot lang dun sa kailangan to para mas maging mabuti tao yung isang estudyante. Pero meron ako mga katanungan talaga na hindi pa na itatanong at tutulungan ako ni Alyssa at ni Wesley para maklaro ang mga ito. Ngayon, syempre dahil gagalingan nila, meron akong ibibigay sa kanilang 100 peso worth of load from Globe. So pag hindi yan magaling, ako yung gagamit. Tama? Okay. Eto, simulan natin kay Alyssa. Alyssa, ano yung gusto mong itanong sa ating mga debaters? Sa akin po, ano po talaga yung pinaka-specific o pinaka-pinagkakaiba ng ESP sa GMRC. So, pagdating po kasi sa GMRC, pagpapaunlad mismo ng sarili natin, no? Pagdating naman po sa, GMRC, nagpapaunlad ka ng sarili mo kung paano yung tamang pag-uugali mo. Pagdating naman po sa ESP, kung paano mo naman ito gagawin sa ibang tao. Kung paano ka makakasalamuha sa iba pang tao, no? Hindi lang siya tumututok lalo sa sarili mo. Kung paano mo na siya sasabihin, kung paano mo na gagawin kapag kasama mo na yung ibang tao at kasama mo na yung circle of friends mo. Mainly, ang tinutukoy kasi sa mga GMRC natin, ang tinatalakay sa GMRC natin ay, una, respeto. Yung pagpupo at opo, yung pagmamano, yung mga paggamit natin ng mga words, greetings, yung pagbabati natin sa mga teachers natin, sa mga magulang natin, which is hindi naman siya tinuturo sa ESP. So, ang GMRC kasi tinuturo siya sa mga formative years, sa mga grade 1, grade 2, grade 3. Kaya dapat, dun pa lang sa pinakabatang yun, tinuturo na siya para habang lumalaki yung batang yun, mas nadadala niya yung ganong klase ng pag-uugali. Kaya nga sinasabi natin, basic values yung GMRC natin. Para dun pa lang sa pinaka-basic natin, dun tayo magsisimula hanggang sa patuloy sa pag-unlad habang ginagamit natin yung ESP. So yun po yung pagkakaiba niya. Alright, sige, maraming salamat. Ngayon naman si Wesley. Wesley, meron kang gustong klaruhin, di ba? Ano ang kinalaman ng mental illnesses like depression and ideas of suicidals sa GMRC? Okay, yun. Kasi pagdating kasi sa pag pinasok natin yung GMRC, maaari kasing isipin ng mga bata na lagi na lang tinuturo sa amin kung ano yung tama tsaka yung mali, no? Sa panahon pa naman ngayon sa ating millennial, konting words lang na masabi sa'yo, nagdadamdam na yung mga kabataan ngayon. Kaya minsan, dahil doon, nagsisimula mag-trigger yung gantong pag-iisip ng mga kabataan, no? Na baka lalo lang lumala kapag pumasok yung GMRC sa subject. So sinasabi mo, before that, that's an assumption, no? Para sa akin, walang basis yung kanyang statement. So, tandaan po natin, kapag ang isa pong argumento na hindi po backed up by right evidence, ay magre-remain po yan na kuro-kuro o assumption lamang at walang sakto po o walang tamang basis. Kaya hindi yan acceptable bilang isang malakas na argumento sa pagdedebate. Maaaring maging trigger ang GMRC ng depression? Hindi po, nasa estudyante po yun. Yung pag-iisip niya ng gano'n, na maging trigger, yung pagpasok ng GMRC, if ever na mapabalik siya, no? Hindi naman po sa ibig sabihin na pinasok siya, lahat ng estudyante gano'n na yung iisipin at gagawin kapag nalaman nila na ibabalik na ang GMRC, no? Nasa estudyante yun kung ano yung iisipin niya at yung mararamdaman niya, if ever na merong mangyari man na bumalik yung GMRC. Pwede kong ipasa kay Kuya Angelo ang tanong na to. Kung ako ba isang tao na depressed, masama na rin ba akong tao? Para sa akin natin that way na kung saan kapag ba may GMRC parang lumalabas ba na depression agad o mental health issues. Para sa akin hindi. Kasi kung meron talaga tayo or nasa puso talaga natin yung talagang tinatawag nating moral values, yung talagang yung talagang tinuturo sa GMRC, hindi tayo ahantong dun sa mga mental health issues na yun, no? Ang nangyayari lang kasi, nakikita natin sa mga social media, makikita tayo, meron tayong mga depression post, suicidal post, mga nudity post. Yun ang nakikita natin, which is inaakala natin sila ay walang GMRC. Wala silang, may GMRC ba yung taong yan? Meron bang GMRC mga nagpo-post na yan? Yun yung lumalabas. Angelo, salamat sa opinion mo, pero itama natin yun kasi kanina naitama na nila Trisha at saka nila Gab. Hindi ka masamang tao, hindi ibig sabihin na pag may depression ka ay masama kang tao. Hindi ito nag-uugat sa moral values sa isang tao. Ito ay mental health issue. Ito ay illness. Ito ay sakit. Hindi dahil masama kang tao ay nagdudulot ito ng depression. Okay? So, kailangan matama itong pag-iisip mo na ito, kaya kinaklaro ni Wesley kanina. Alright? At dahil dyan, Wesley, meron kang 100 peso worth of load. At ikaw din, Alyssa, maraming salamat sa inyong mga tanong.
tama yung ginagawa ng mga host natin na kinokorek nila yung mga misconceptions about mental health. Parang ang nangyari kasi sa pag-iintindi ng ating mga estudyante dito, na simplify nila na parang naging black and white yun. Hindi po kasi ganun pagpatungkol po sa mental health. No? Ito po ay isang disorder, iba't ibang uri po yan at iba't ibang paraan ng pagko-cope at hindi rin pagko-cope patungkol sa mga kondisyon nga sa utak. Sa ating pagbalik mga schoolmates, closing statements sa magkabilang grupo dito lamang sa Schoolmates! Schoolmates would like to thank Globe. Create wonderful with Globe. Welcome back, schoolmates! Naging maganda ang talakayan natin ngayong gabi. Kaya naman, congratulations sa ating mga debaters. Palakpakan naman natin ang ating Yes! Tama ka dyan, Gab. But I guess now is the time dahil ngayon naman ay bibigyan natin sila ng pagkakataon para isara ang kanilang argumento. Sisimulan natin yan kay Grace. Take it away. Ulitin ko lang po, GMRC. Ang ibig sabihin ng GMRC ay good manners and right conduct. At i-wrap up ko lang po to na ang kailangan natin ng GMRC dahil ang GMRC ay ang pinaka-basic o pinaka-foundation ng ESP. Sabi nyo kanina na ito ay makaluma at yakapin natin agad ang modernisasyon dahil tayo ay millennial. Isipin kaya natin na yakapin muna natin ang mga makalumang way nila kung paano nila ituro yung good manners sa atin. Tsaka natin mas palawakin pa sa patungo sa ESP. Yun lamang po. Maraming salamat. Good. That's a good Maraming wrap up. salamat, Maganda. Grace. Ikaw naman, Alvin. So, lilinawin ko lang din. Hindi tinanggal ng modernisasyon ng GMRC, which is, ang ESP, mas fino-fortify niya yung core ng GMRC at pinapalawak niya ito in an effective way. Kasi ang ESP, mas relevant yung information niya dahil nga, nandito na tayo sa makabagong panahon, madami na tayong dapat na-explore na information, which is, yun yung mas tamang gawin, yun yung mas magandang gawin para mas maitanim sa puso at isip natin na ito yung malawak at effective way to show the good moral and right conduct. Maraming salamat sa ating mga debaters. Ngayon naman, pakinggan natin kung ano ba yung pinaka-natutunan ng ating mga audience. Ito, on behalf of the audience, kasama ko si Shai. Shai, ano yung pinaka-natutunan mo sa nangyari nating debate? At para mas ganahan ka sumagot sa aking tanong, bibigyan kita ng 100 peso worth of load from Globe. Ayan. So pag hindi ka magaling, kukunin ko mamaya. Alright? Ito, Shai. Sa tingin ko po, ang natutunan ko po dito sa debate po na naganap sa ating programa, sa kahit ano man po sa dalawa, yung ituro sa kabataan po is maa-adapt po ng kabataan yung ituturo. GMRC man po o ESP man po ituturo sa kabataan. Dito po, mas may enhance po yung pagiging mabuting tao ng isang tao po. At yun lamang po, maraming salamat. Ayun, Sky, Gab, nakita nyo naman napakaganda ng mga naging takeaways ng ating mga audience from our topic. Pero syempre, hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa ating mga magagaling na debaters. So, palakpakan ninyo yung mga sarili. Palakpakan natin yung mga debaters natin. At syempre, Trisha and Gab, meron tayong napiling best speaker. Guys, sa tingin nyo, sino yung ating best speaker? Sino? Parang iba-iba naman. Kaya naman ito na, Angelo. Sky Trisha, ang ating best speaker. Angelo yun, Angelo. Chef Fernandez! Oh, okay. Okay din. Okay din. Congratulations, Chef! Dito ka muna for our photo opportunity. Ayan, ikaw ay makatatanggap ng 500 peso worth of load. Okay rin. 500. Tama. Sa negative side, yeah, I have to agree, siya yun. Pero ako mas gusto ko yung ginawa ni Angelo kasi he was able to give the definitions at the doon sa kanyang mga speeches. Although, nakikita ko naman yung demeanor na tama. Hindi lang ako agree doon sa kanyang inconsistency. Pero, well, she's the best speaker sa negative side. The best speaker for the positive side would be Angelo. Yung nag-explain nga ng mga core differences between ESP and GMRC. Wala kaming kupit doon, Oo, wala. Okay, congratulations. Congratulations. Ayan, syempre, always remember, Create wonderful with Globe. Congratulations, Chef. Right, syempre, Okay, may mamaya isa tayo po magpo-photo opportunity. Sky Trisha, bago tayo magtapos, syempre, magbibigay muna Closing. ako ng konting opinion ko, natutunan ko sa nangyaring talakayan. So, ako kasi, naabutan ko yung GMRC. Naabutan nyo ba yun? 1980s ka ba? Hindi, naabutan ko yun nung grade school. na kami nun. So, it's basically a subject where we are
graded to measure our behavior. So tatandaan ko noon, lagi akong mga 95 to 100. Is best in GMRC yan, Medyo Sky. Hindi po fake news sa ating topic. Basically, signal yon sa magulang ko kung ako yung nagpapakabait sa klase. Okay, so ang tanong, bakit nga ba naalis ang GMRC sa ating paaralan? So instead of being a specific subject, it is now assimilated in the general curriculum. So halimbawa, sa Araling Panlipunan o Social Studies, ini-inject natin doon yung nationalism. Sa Language at Arts naman, ini-inject natin sa reading materials yung GMRC. Okay? So ngayon, nagbunga naman yung ESP o edukasyon sa pagpapakatao. Sa pakikipag-usap ko sa mga schoolmates natin, ang nakikita kong problema dito ay ang lengguwaheng ginagamit. Ang lengguwahe at pamamaraan. Dahil sa ngayon, ang ESP daw ay tinuturo na lang twice a week kumpara sa GMRC na isang homeroom subject. So, lengguwahe at pamamaraan. So, as mentioned earlier, tayo ay nasa ibang panahon na. We are modernized, mas marami ng innovation, and sadly, we learn different concepts, social norms, and notions from different media we are exposed to. Correct. Maraming kabataan ay independent na at we are growing away from our parents. So I guess this is the perfect time to revive GMRC, okay? Pero we have to be practical. Pwedeng specific subject or pwede naman natin siyang i-reinforce or i-enrich sa current subject na meron tayo, which is ESP. Depende na lang sa pag-aaral ng ating Senado at ng Kongreso. Yun lang po. Salamat, Gab. Oo, I totally agree with what he said. Tsaka, syempre, Gab, napag-usapan natin Sky, di ba, kanina, na parang maraming ways para ma-revamp ang ESP. Pwede natin pag-usapan social media etiquette, yung mga kanina natin pinag-uusapan, tsaka yung mental health awareness, kasi nakita natin yung gap na yun. Yeah. Pero syempre, bukod dun sa nabanggit mo nga pamamaraan at yung way of teaching it, I guess now's the time para maisip natin, agree ba kayo sa sinabi ni Gab? Dahil guys, kung kayo ay agree sa sinabi ni Gab, ay patuloy lamang po kayo mag-post sa inyong social media accounts through Schoolmates or at Schoolmates at PTV sa inyong mga nais na opinion. Diba? Napakaganda kasi yun. Actually, napakaganda nung tawag, edukasyong pagpapakatao. Paano bang maging tao? Yun lang naman importante, paano ka tao sa kapwa mo tao. At dahil dyan, maraming salamat po, Deparo High School. Tinanggap niyo po kami bilang tao. Maraming salamat Tinanggap po bilang sa faculty tao. and staff, sa mga estudyante, sa mga tao po dito sa Deparo High School. Maraming salamat po. Yes, and with that, Alright, dyan po nagtatapos ang atin pong episode patungkol nga sa isang debate ng Schoolmates. I highly recommend that you watch their episodes po in full kung ayaw niyo na ako ay kumukomento at nagdidistorbo po sa video. Pero anyway, sa akin pong pag-aanalysan ng kanilang debate, ang kulang po para sa akin ay yung substantiation. Ano po? Dapat kasi kinakailangan nating mapakita talaga ano yung mga features ng both ng GMRC at ng ESP at kung necessary pa ba na i-reintroduce ang GMRC sa kasalukuyang curriculum. So, maganda rin yung point na nasabi dito sa closing statements ng mga host na pwede naman na isang particular lang na aspekto kunwari social media etiquette, mental health, pwede naman yun na yun ang i-incorporate sa ESP. And I agree actually na i-improve na lang yung ESP in that regard. Pero unless mapakita nga natin na yung GMRC is the better solution, then kinakailangan nating i-adapt ito. Pero yun nga, both sides actually hindi nila na further na substantiate anong importance at kaibahan nga ng dalawang ito. Na-appreciate ko yung si Angelo kaya nasabi ko I was thinking that he was the better speaker kasi siya yung mas nakapagbigay ng distinction. Sinabi niya kanina patungkol nga sa mga pag-uri ng respeto, sa formative years, sa basic values nga na tinuturo ng GMRC na hindi makikita sa ESP. So, yun ang aking issue dito sa debate na ito. And of course, it shows their inexperience, but ganun pa man sa both sides, no, kinaka-congratulate ko pa rin sila. Great job sa inyong pag-express ng inyong opinions at ganun talaga, debate is an interesting art. So, kinakailangan nating i-practice ito, kinakailangan natin ng pagsasanay sa pakikipagtagisan ng talino at ng galing. So mga kayuti, ano po masasabi nyo? Sa palagay nyo po ba, dapat pang i-add or ibalik ang GMRC sa kasalukuyan nilang curriculum instead of ESP, edukasyon sa pagpapakatao? Comment lang po kayo dyan mga kayuti at lahat po ng mga mensahe nyo ay amin pong binabasa. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat. If you like our videos, please click subscribe here. Maganda rin yung video na yan and also may mga playlist po tayo dito. And I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.